Katotohanan sa paghihirap ngayon ni Mark Heras sa buhay. Ano nga ba ang tunay na istorya sa likod ng paghihirap ngayon sa buhay ng aktor na si Mark Heras? Bakit din naging matamlay ang kanyang showbiz career? Alamin natin sa araw na ito. Nitong nagdaang araw nga lamang ay nalaman ng publiko ang tungkol sa kalagayan ng aktor na si Mark Heras. Ang kanyang manager kasi na si Lolit Solis ay nagsabing nanghiram ito sa kanya ng maliit na halaga. Subalit nauwi lamang ito sa pag-uusap ng netizens tungkol sa estado ng buhay ngayon ng aktor at ang pagpuna nila sa veteranong kolumnista at talent manager sa ipinakita nitong pag-uugali. Pahayag ni Lolit, pamilya kung maituturing ang mga hawak niyang artista at talents na kahit problema nila ay madali nilang nasasabi sa isa't isa. Ngunit ang paglapit sa kanya ng alagang si Mark Heras ay kanyang ikinainis at sinabing sa halagang 30,000 pesos ay wala siyang naipon. Paliwanag naman ng aktor ayon kay Lolit na hindi pa nagsisimula ang lock-in taping nila kaya't wala pa itong pera sa ngayon. Ang nais ipunto ni Lolit sa sitwasyong ito ay matagal ng artista si Mark subalit wala itong naipon kahit na maliit na halaga. Taong 2003 nang mabalita ang pag-usbong ng isang bagong pangalan sa larangan ng showbiz. Ito ang taon nang makilala ng publiko si Mark Angelo Heras na tubong San Pablo City, Laguna. Matapos nitong manalo bilang Ultimate Male Survivor sa Season 1 ng reality artista search na Starstruck, marami ang naging proyekto nito sa GMA7, lalo na nang buuin ng management ang love team nila ni Jeneline Mercado, nakasabayan niya at siya namang nanalo bilang Ultimate Female Survivor. May humigit kumulang sa 20 ang kanyang nagawang pelikula tulad ng Let the Love Begin, Super Noipi, Italy at ilang indie films. Nakagawa rin ito ng mahigit 30 mga TV shows kasama na rito ang Click, SOP, Mga Mata ni Angelita, Joaquin Bordado, Contessa, Bihag at iba pa. Subalit naiulat din na sa kalagitnaan ng kanyang buhay showbiz, naging matamlay ang kanyang karera. Ang naging dahilan di umano ay ang pakikipagrelasyon nito sa aktres na si Ina Asistio. 5 taon ang itinagal ng kanilang relasyon ngunit pinag-usapan ang pagkawala ng ilang fans ni Mark magmula nang pumasok ito sa relasyon kasama si Ina. Sa mga nasabing usapin noon tungkol sa kanilang dalawa, ipinagtanggol ni Mark si Ina at sinabing hindi ang aktres ang dahilan kung bakit tila tumamlay ang kanyang career. Ani Mark, marami pa rin naman siyang mga proyektong ginagawa kahit na nasa relasyon ito sa kanya. Dagdag pa ni Mark, nagkaroon ito ng desisyon para sa kanyang sarili na hindi kumuha ng trabaho araw-araw nang walang pahinga. Iginiit nito na hindi si Ina ang dahilan kung bakit nag-lie-low ang kanyang career noon, kung saan halos 10 taon na siya sa industriya at sinabing mas pinili nito ang karapatan niya na magkaroon ng pahinga sa trabaho. Dumating din si Mark sa puntong halos 3 buwan itong walang proyekto sa GMA7. Ang pinakahuli nitong proyekto noon bago lumabas ang balita sa pagtamlay ng kanyang career ay ang seryeng Hiram na Puso kasama si Chris Bernal. Sinabi niya sa isang interview noon na may iba siyang ginagawa habang naghihintay ng proyekto mula sa management ng GMA Network. Naitanong din sa kanya noon ang mahinang pasok ng mga proyekto at kung nakakaramdam ba ito ng lungkot sa nangyayari sa kanyang karera at tila matagal din ito kung mabakante. Paliwanag ni Mark noon, ang pagiging matinee idol niya ay tila nagwakas na dahil mas gusto na rin ito na gumanap ng mga challenging roles. Hindi rin naman niya masabi noon na lumipas na ang kanyang career dahil active pa naman ito kahit tila kumukonti na lamang ang kanyang mga projects. Mas naging maganda rin daw kung bumagal ang takbo ng kanyang career dahil napagtutuunan niya ng pansin ang bawat proyekto at nakikita kung ano pa ang maaaring gawin upang mapagbuti ito. Ang mga naging pahayag na ito ni Mark ay tila taliwas sa mga nasabi ng kanyang manager na si Lolit Solis. Ayon sa kanya, ang pagtamlay ng career ni Mark ngayon o kahit noon pa ay dahil sa nararamdaman nitong nagiging kampante na lang ito sa kung ano ang may offer sa kanyang proyekto. Saad ng manager, wala itong inisyatibo at pagkukusa na gumawa ng paraan upang magkaroon ng mga proyekto. Dagdag pa niya, kung ano na lamang ang ihain kay Mark, magiging kontento na ito.
Ikinumpara rin niya ito sa ibang mga naging kasabayan sa Starstruck na patuloy ang trabaho at pagpasok ng mga proyekto na kanilang ginagawa. Ani Lolit, bagaman hanga siya sa ugali at pagkatao ni Mark dahil sa pagiging mabuti at mabait nitong tao, sinabi niyang kulang ito sa ambisyon at wala sa focus pagdating sa kanyang trabaho. Dito na niya nasabing tila sinasayang ni Mark ang kanyang karera. Sa paglalahad ng talent manager niya tungkol sa panghihiram nito ng pambili ng gatas ng 6-month-old baby nila ng beauty queen at aktres na si Nicole Donesa, ipinaalala ni Lolit sa alaga ang importansya ng pagsusumikap sa trabaho. Ngayong siya ay isa ng ama, mas lalo daw dapat pag-igihin ni Mark ang pagtatrabaho dahil may mabigat na responsibilidad na ito sa buhay. Ang kanyang panganay na anak na babae ay 7 taong gulang na ngayon at naiulat noon na matagal na rin niyang itong hindi nakikita. Isinisisi rin ni Lolit ang katamlayan ng career ni Mark sa mga kaibigan nitong walang pagmamalasakit sa kanyang career na mas pinakikinggan nito kaysa sa mga tunay na nagpapakita ng concern sa kanya. Hindi pa dito natapos ang pagkwento ni Lolit tungkol sa naging pag-uugali ni Mark na napakinabangan ang cash advances na maaaring kunin ng mga talents ng GMA7. Sinabi niyang mas inuna nito na gamitin ang halos kalahating milyong nai-advance nito sa management sa paggimik kasama ang pamilya ng kanyang ex-girlfriend. Iginiit din ni Lolit na ang ina ng kanyang ex-girlfriend din ang nagsabi sa kanya na dapat din siyang magkaroon ng cut-off sa mga tapings. Subalit nang malaman ito ni Lolit, sinabi niya kay Mark na hindi pa siya isang malaking artista para manghingi ng cut-off time. Ito raw ay isang paraan ng talent manager para sabihin sa aktor na kung nais niyang maging isang sikat na artista, dapat niyang pagsumikapan ito. Kinalaunan, pinahiram din naman ni Lolit ang alaga subalit nais lamang nitong ipaalala sa kanya na ang maliit na halagang kailangan niya ngayon para sa kanyang pamilya ay dapat na naipon na niya. Hindi pa rin naman sumusuko si Lolit sa pagmamanage niya sa career ni Mark, kaya naman nais nitong matuto siya para sa kanyang kapakanan. Nang makalabas sa publiko ang usaping ito, hindi napigilan ng ilang artista at netizens ang maglabas ng kanilang reaksyon at saloobin tungkol sa kanilang nalamang balita. Isa na rito ang aktres at businesswoman na si RR Enriquez. Sinabi ni RR sa isang post sa social media na hindi na dapat isinapubliko ng talent manager ang nangyari at itinuring na lamang itong isang pribadong bagay sa pagitan nilang dalawa. Sa ginawa raw kasi ni Lolit, ipinahiya nito ang kanyang alaga dahil lamang sa isang maliit na halaga at ipinaalam pa sa publiko ang estado ng buhay ngayon ng aktor. Marami naman ang sumang-ayon sa post na ito ng aktres at nagpahatid ng kanilang pakikidalamhati sa sinapit ng aktor. Isa na rin sa mga nagkomento sa post na iyon ni RR ang kapatid ni Ina na si Yana na nagbigay ng suporta kay Mark pati na rin sa kanyang baby boy. Sa pangyayaring ito, ipinaliwanag ni Lolit na ginawa lamang niya iyon dahil sa naramdaman nitong pagkadismaya sa kanyang alaga na sa maliit na halaga ay wala itong naitago. Sinabi nitong isang kilalang artista si Mark ngunit hindi man lamang nakapag-ipon para sa kanyang kinabukasan at pamilya. Ani Lolit, ang reaksyon at komento ng mga netizens sa nasabing issue, higit sa kanya, ang mas nagpababa sa integridad ni Mark bilang isang artista at tao. Sa isang mahabang post sa kanyang social media, inamin din naman ni Lolit na nakaramdam siya ng pagka-guilty na parang ipinahiya nga niya ang kanyang alaga. Sinabi niya na hindi lamang si Mark ang artistang minamanage niya ang nanghiram sa kanya ng pera. Dagdag pa niya na huwag masyadong mapanghusga at overacting ang mga tao sa pag-react sa mga nangyari. Pinayuhan nito ang publiko na imbes na magkomento sila sa pagtrato niya kay Mark, pinayuhan na lamang nila sana ang aktor na pagbutihin at magsumikap ito sa kanyang trabaho. Sinabi niya rin na kung tunay silang nagmamalasakit sa aktor, binigyan sana nila ito ng magandang payo upang mapabuti pa nito ang kanyang buhay. Natutuwa naman si Lolit nang kanyang malaman na maraming followers si Mark ang gustong magtanggol sa kanya sakali mang mapasok ito sa hindi magandang sitwasyon. Hangad ni Lolit ang kaayusan sa karera ni Mark. Isa siya sa makakapagpatunay na isa itong mabuting tao at pinakamahal niya sa lahat ng kanyang mga inalagaang artista. Dagdag pa ni Lolit, si Mark ang klase ng tao na walang inggit sa katawan at very optimistic. Subalit nagkulang lamang ng pagkakaroon ng competitive spirit, kaya kung ano na lamang ang ihain sa kanya na trabaho, magiging kontento na lamang ito.
Hiling ni Lolit para sa kanyang alaga na magkaroon ito ng mga proyekto ngayong natuto na ito na magkaroon ng panibagong approach sa trabaho. Umaasa rin ito na hindi pa maging huli ang lahat para kay Mark at sa mga nasayang na panahon nito sa kanyang acting career. And there it is mga ka-showbiz peeps. Anong reaksyon ninyo sa ating istorya ngayon? Just type your comments below.